State of the Nation. Huling araw ng trabaho bago ang long weekend para sa bagong taon. May ilang nag-half day para maagang makabiyahe pauwi sa probinsya. Kumustahin natin ang sitwasyon sa PITX. May live report si Jamie Santos. Jamie! Maki Atom, habang isang araw bago magpalit ang bagong taon, mas maraming pasahero ang humahabol ng biyahe pa uwi ng probinsya dito sa PITX para makahabol sa bagong taon. Sunod-sunod ang dating ng mga pasahero sa PITX pagsapit ng rush hour kanina. Bitbit nila ang mga naglalakihang bagahe at pasalubong. Ang ilan, may mga kasama pang bata. Ang pila ng mga paserong pa Cavite, nagpaikot-ikot na. Umabot na maging sa escalator hanggang sa second floor. Buti nakarating kami sa pinakadulo pa Tehero para buong pamilya. Ayon sa PITX, may build-up ng traffic sa mga biyahe panorte sa Baguio at Cabanatuan. Apektado rin daw sila ng ongoing repair sa northbound flyover sa Rojas Boulevard. Bagaman fully booked ang mga biyahe pa Bicol, Visayas at Mindanao, may inilaang karagdagang bus ang PITX, kaya ang mga walk-in na pasahero makakauwi pa rin. Inaasahang papalo ngayong araw sa 140,000 na mga pasaherong darating sa PITX. Kahit pa ulit-ulit ang paalala ng PITX sa mga pasahero, may nakukumpiska pa rin daw silang ipinagbabawal na gamit. Halos magkapalitan na ng mukha ang mga biyahero makasakay lang sa mga bus sa ilang terminal sa EDSA Cubao, Quezon City. Mahaba ang pila at ang iba nag-aabang maging chance passenger. Ang ilan handa raw tumayo kahit sa pasilyo ng bus makauwi lang. Given na po yung fact na yan kasi nga po uwi at so marami po talagang pasahero. Sa dami ng biyahero, nagkakaubusan na ng tiket. Sa ibang terminal, may mga matagal naghintay sa kanilang biyahe. Kapag na-traffic, yung talagang madidelay po. Abala na rin sa NAIA. May mga sweet reunion. Hey! Hila, it's me! Hi, it's you! Pero meron ding mga lilisan, gaya ng ilang OFW na balik trabaho sa Israel sa kabila ng kaguluhan doon. Mabigat, malungkot, pero wala tayong magagawa, hinihingi ng pagkakataon Bakasyon naman ang pakay ng ibang aalis. Walang kami ng murang ticket and accommodation kasi malayo pa lang binook na namin Sa Batangas Port naman, wala na ang mahabang pila sa waiting area. Pero sa loob, marami pa ring pasahero. Ang ilan, doon na nagpalipas ng gabi dahil di umabot sa biyahe ng barko. Maki, inaasahan na bukas marami pa ring pasahero ang hahabol pauwi ng probinsya dito sa PITX. Tuloy-tuloy naman daw ang operasyon ng PITX kahit sa bagong taon. At habang palalim ng gabi, Maki, kung makikita nyo sa akin, Coran, marami pa ring pasahero ang dumarating dito sa PITX para makahabol dun sa biyahe ngayong gabi. At yung mga biyahe ding Ternate, Cavite, naguunahan ng makasakay kahit tayuan na. At yan ang latest mula rito sa PITX. Balik sa inyo, Maki. Maraming salamat, Jamie Santos. Umanaw ang isa sa 7 nasugatan sa pag-araro ng SUV sa isang bangko sa Quezon City kahapon. Habang ang pulis na sumingit sa EDSA busway at nagdulot ng aksidente, tinanggal muna sa pwesto. Ang report mula kay Ivan Mayrina. Kuha ng CCTV sa pag-araro ng isang SUV sa isang sangay ng BDO sa Quezon City kahapon. Inilabas ang pulisya. Sa entrance makikita ang paatras ng SUV. Ayon sa QCPD Traffic Sector 2, nabangga nitong isang AUV na nakaparada roon. Saka humarurot papasok sa bangko. Sa kuha naman ng CCTV sa loob, kitang biglang napatayo ang ilang teller. Isang kliyente na napasandal sa pader at naipit ng SUV na nag-atras sa bante pa. 4 na kliyente ang sinugod sa ospital. Isa sa kanila ang nasawi kaninang hating gabi. 2 empleyado ng bangko at isang security guard din ang sugatan. 2 ang naka-confine pa. Handa raw tumulong ang SUV driver sa mga biktima. Paliwanag niya. Nagsinyal yung guard na i-atras ko yung sasakyan ko. Pagkatapos ganun ko, natrasan pa. Natrasan yung hindi mapigilan. Yung sasakyan. Natras. Tapos, ilagay ko naman sa dumiretso na naman. Hanggang ganun, dumiretso, diretso sa hams na yon, pumasok pa sa loob, hanggang na-accident yung mga tao sa loob.
Naapakan yun yung accelerator na umatras. Pero hindi mapigilan yung sasakyan. Sinabi naman ng BDO na nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad. Tinutulungan daw nila mga nasugatan sa kanilang pangangailangan medikal. Pulis na sumingit sa EDSA busway at naging dahilan para maaksidenteng isang bus. Tinanggal muna sa pwesto habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ayon sa PNP, bago nito tiniketa na rin ang naturang pulis para sa reckless driving. Zero tolerance daw ang pinaiiral ng PNP sa mga pulis. Sabi naman ng Transportation Department, hindi dapat nagpunta sa busway ang police car dahil hindi naman ito rumeresponde sa emergency. 5 pasahero ng isang bus ang sugatan nang bumangga ito sa railing ng MRT dahil sa pag-iwas sa police car na sumulpot sa busway. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa mga napuputulan ng daliri at nakakalunok ng watusi, may naitala na rin ng DOH na kaso ng nawalan ng pandinig dahil sa paputok. Naka-code white alert na rin ang mga ospital bilang paghahanda sa mga posibleng emergency sa Salubong 2024. May report si Ian Cruz. Naitala ang kauna-unahang kaso ng watusi ingestion ngayong taon. Ngayong araw kasama sa dagdag sa mga kaso ng firework-related injuries ang isang ginang. Hindi siya naputulan ng daliri pero nawala ng pandinig dahil sa kwitis. After nung pinaka-event, nakaramdam ka ng pain, ear pain, nagkaroon ka ng parang dullness ng pagparinig mo, and especially kung meron ka narinig na parang ringing sound. Meron tayong mga headphones na merong noise cancelling, pero kung sa bahay lang, pwede ka naman gumamit lang ng mga, bumili ng mga earplugs. Don't attempt na maglagay ng mga cotton balls sa loob ng ears. So pwede po talaga yun pumasok sa loob, accidentally. Avoid na lang po yung pinaka-loud areas. Sa Osiris Memorial Medical Center, 10 na ang nilapatan ng lunas na may kaugnayan sa paputok mula December 21. Ang pinakahuling pasyente, matang idinaing matapos mapuwing sa buhangin matapos may magpaputok. Meron daw po nagpaputok sa tabi niya, then nandun siya sa mismong malapit lang po doon sa vicinity. Then nakaramdam siya ng pagtama sa mata. Ang Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center sa Tondo, Maynila, handa na rin. 7 biktima ng paputok ang dinala doon nitong nagdaang mga araw. Mula December 20 hanggang January, nakataas sa Code White Alert ang mga ospital. Ang PNP, tinututukan ang mga nagbebenta ng paputok online o kaya naman ay yung mga nagbebenta ng illegal. Yung local government units din may effort din in coordinating with this, yung tawag natin, yung cargo forwarders. Tayo rin nag-coordinate din. Also, kasama sa mga efforts natin dyan ang law enforcement, yung mga entrapment operation. Sinuid nila kasama ng lokal na pamahalaan ang mga paputok sa Bukawi, Bulacan. Pasado naman ang mga ito sa inspeksyon. Tingin naman ng mga local firework manufacturer, dapat matutukan kung saan nagmumula ang mga materyales sa paggawa ng paputok. Nakakatapagtaka at kanina po na-mention, pati sa mga online nakapagbebenta po sila ng illegal chemicals. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para maiwasang maputulan at masugatan sa Salubong 2024, kung maaari, huwag nang magpaputok. Pero kung hindi may iwasan, narito ang tips para sa inyong kaligtasan. Huwag nang pahawakin ng paputok o kahit pailaw ang mga bata. Gaya sa pagmamaneho, huwag din itong partneran ng alak. Basain ang mga nagamit ng paputok at huwag na ring pulutin yung mga hindi sumabog. Dapat handa rin ang inyong first aid kit. Pero ang pinakaligtas na paraan, gaya ng sabi ng mga otoridad, manood na lang ng community fireworks display. Baka titipid pa. Sa isang theme park, piniling magbonding ng ilang pamilya ngayong huling Biyernes ng 2023. Panoorin sa report ni Katrina Son. Roller coaster, bump and splash, disco magic at flying fiesta. Ilan lang iyan sa mga rides na maaaring subukan sa theme park na ito. Dito naisip ni Virginia Caparas at ng kanyang 10 kapatid na mag-family get-together. Bata pa! Bumabalik sa pagkabata. Hindi sila umatras sa isa sa mga sikat ditong ride na Anchors Away. Masarap maging bata. Ako, nasusok ka nga ako. Para sa mga init na at naghahanap ng kakaibang adventure, ang ride na to ang para sa inyo.
Ang ilan naman, dito nag-family bonding at reunion. Nag-enjoy po ang bawat isa po, mga pabata, mga patanda talaga. It's very nice. It's just like the experience that we had in the United States. Matagal na kami hindi nakakapunta, galing kaming abroad. May mapapanood ding performances. Para naman sa mga hindi makakapunta rito, isang digital show ang mapapanood sa Facebook ng theme park. Kung saan ipapakita namin ang isang New Year's Eve pre-game na concert. So para sa mga hindi makakapunta sa New Year at gusto niyo po makapag-enjoy ng inyong mga paboritong banda. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagmahal na ang bilog na prutas 2 araw bago ang medianoche. Nasa 200 to 300 pesos kada kilo na ang seedless grapes. 100 naman kung may buto. Ang mga mansanas, 3 for 100 na, ang dati 20 pesos lang kada piraso. 100 pesos ang kada piraso ng malalaking sagada orange. 50 pesos naman ng lemon at 240 ang longgan. Mataas na rin daw kasi ang kuha ng mga nagtitinda, kaya kailangan rin nilang itaas ang presyo. Ang ibang mamimili, hindi na raw kukumpletuhin ang 12 prutas dahil sa mahal nito. Ang presyo naman ng ham sa sikat na bentahan sa Quiapo, Maynila, naglalaro sa 1,320 pesos hanggang mahigit 1,800 pesos. Ang scrap ham nasa 1,640 na. Hindi daw tulad noong Pasko, mas matumal ang bentahan ngayong magbabagong taon. 40 pesos na raw ang itinaas ng kada kilo ng ham pagpasok pa lang ng Disyembre. Nakatanggap na ng tseke para sa kanilang mga unpaid wages and benefits ang ilang Pilipinong dating nagtrabaho sa mga naluging Saudi company noong 2016. May report si JP Soriano. Masayang ipinakita sa amin ni Homer ang kopya ng checking mula sa gobyerno ng Saudi Arabia. Isa siya sa mahigit 10,000 OFW na may unpaid wages at benefits mula sa mga pinagtrabahuhang Saudi company na nalugi noong pang 2016. Yung pangalan ko, gulat ako. Yung ito na pala yung bayad, nagbabayad na pala ang Saudi government. Yun talagang pinaghirapan ko yun 23 years. Tuwan-tuwa ako dahil tagal namin naghintay. The claimants are receiving communications from Saudi entities in fulfillment of the promise of the Crown Prince. As we speak, there are certain challenges. Kabilang dito ang pagtiyak na sa tamang tao ipapangalan ng tseke kung pumanaw na ang claimant sa tagal ng paghihintay. Hamon din ang pagpapa-encash ng tseke dahil bangko sa Saudi ang nag-issue nito. So we are presently in communication with OF Bank to help and assist all our workers to finally receive and encash the checks. Pero may ilan, gaya ni Eduardo, na hindi pa nakatatanggap ng tseke. Sana matulungan kami ni PBBM at ng Department of Migrant Workers. Tiniyak ng DMW na patuloy ang pakikipag-usap sa Saudi Arabia para sa pamamahagi ng tseke. Tuloy lang din ang malawakang recruitment ng Saudi sa mga Pinoy skilled at healthcare workers. At sa year-end conference ng Department of Migrant Workers, all-time high daw ang mga nabigyan ng overseas employment contract na aabot daw sa 2.8 million na Pilipino na nabigyan ng OEC. At sa 2024, posibleng madagdagan pa daw ang mga Pilipinong magkakaroon ng trabaho abroad. Mas okay po sa Saudi Arabia kasi with the experience and the qualification, madali po kaming makaalis. Pero di lang sa Middle East magiging in demand ang Pinoy workers. Libo-libong Pinoy workers din ang kakailanganin sa Europa sa 2024. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi na nag-renew ng mga kontrata para sa solo activities sa mga miyembro ng Blackpink sa YG Entertainment. Kilalanin naman ng mga celebrity na pasok sa Most Handsome List 2023 sa report ni Nelson Canlas. May bagong kasunduan ng Blackpink at YG Entertainment. Sa anunsyo ng South Korean Talent Agency, pumirma ng extension contract ang Blackpink bilang grupo. Pero hindi na magre-renew ng mga kontrata para sa solo activities ang mga miyembro nito. Gayunman, susuportahan pa rin daw ng YG Entertainment ang bawat activity nila. Kasunod ito ng anunsyo ni Jennie
na nagtayo siya ng sarili niyang agency na Odd Atelier. Si Timothée Chalamet ang tinaguriang Most Handsome Face of 2023. Bumida ang award-winning American-French actor sa ilang sikat na pelikula tulad ng Call Me By Your Name at Wonka. Sumunod sa listahan si Henry Cavill. Pasok rin sa Most Handsome list ang Enhypen member na si Nikki. Pati na ang P-pop superstar at SB19 member na si Philip o mas kilala bilang Ken. Holiday well spent in Tokyo ang ganap ng whole family. Isinare ni Dennis Trillo ang cute pic na karga ang misis na si Jenilyn Mercado. Pati na ang family photos kasama ang mga anak na sina Alex Jazz, Calix at Dylan. Salubungin ang 2024 with a big comeback. After 3 years, magbabalik ang GMA Network New Year Countdown. Inihahanda na ang stage at ang star-studded lineup ng mga Kapuso stars na magpapasaya live sa MOA, abala na sa rehearsals. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. 3 araw na lang, bagong taon na. Yay! Naway maging ligtas at mapayapa ang magiging pagsalubong ninyo sa bagong taon. At yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.